Pagdinig sa enhanced guidelines at mga mekanismo para maiwasan ang korupsyon sa ayuda sa kapos ang Kita Program o AKAP sinimulan na ng Senado. Impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte itatransmit na ngayong linggo sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez ayon sa House Secretary General. Petisyon upang paupuin na sa Kamara ang kinatawa ng P3WD Party List inihain sa Korte Suprema. Konstruksyon ng bagong Taguig City Integrated Terminal Exchange pinasinayaan na ngayong araw ng Department of Transportation. Presyo ng diesel may mahigit pisong rollback bukas, pero presyo ng gasolina tataas ng 70 sentimos kada litro. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Lunes, February 3, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, February 4. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, bababa ng piso at 15 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Mayroon ding 90 sentimos na rollback sa presyo ng kerosene, habang magkakaroon naman ng 70 sentimos na dagdag sa presyo ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Pinasinayaan na ngayong araw ng Department of Transportation ang pagsisimula ng konstruksyon ng itatayong Taguig City Integrated Terminal Exchange o TCITX. Isa itong bagong transport hub na layong mapadali ang commuting experience ng mga pasahero na nanggagaling sa Taguig City at southern portion ng Metro Manila. Mula sa Taguig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, kailan naman target na matapos at magamit ng mga pasahero yung bagong TCITX? Aga doon sa naging talumpati kanina ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi niya na ang target dito ay sa first quarter ng 2027 para matapos itong Taguig City Integrated Terminal Exchange at magamit na nga ng mga commuter. Ngayong araw, nagsagawa na ng groundbreaking ceremony ang Department of Transportation o DOTR para sa konstruksyon ng TCITX. Ang proyektong ito ay bahagi ng Build Better More program ng gobyerno upang gawing mas madali at maginhawa ang biyahe ng mga commuter. Ang TCITX ay itatayo sa bahagi ng Arca South sa Taguig City. Inaasahang makakapagserbisyo ito sa mga pasahero mula sa Taguig City at yung mga nanggagaling sa southern part ng Metro Manila. Gayon din sa mga umuuwi sa Laguna at Batangas. Nasa 160,000 na mga pasahero ang inaasahang maseserbisyohan nito kada araw. Ang TCITX ay katulad din ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na merong intermodal transportation. Ibig sabihin, kapag dito ka sasakay at bababa, meron ng mga bus, jeep, taxi at iba pa. Ayon pa sa DOTR, yung terminal ng North-South Commuter Railway Project o NSCR at Metro Manila Subway Project ay magiging konektado rin dito. Aga, itong TCITX ay nasa ilalim ng public-private partnership at yung Ayala Corporation, yung naging kapartner ng DOTR para nga sa construction nito at doon sa magiging operation nito oras na matapos yung construction. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live mula dito sa Taguig City. Balik sa'yo, Aga. Alright, maraming salamat, JP Nunez. Kumbinsido ang isang grupo ng mga magsasaka na dapat mas babaan pa ang maximum suggested retail price ng mga imported na bigas.
Ayon sa grupo, masyadong mataas ang 58 pesos per kilo na MSRP lalo na at mababa na ngayon ang presyo ng bigas sa pandaigdigang merkado. Mula sa Maynila, may report si Ivan Alvarez live. Ivan, kung hindi 58 pesos, magkano ang iminumungkahi ng maximum SRP sa imported rice nitong grupo ng mga magsasaka? Free Farmers Yes, Chairman. ayon kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, dapat ay naglalaro lamang sa 49 hang rice na mga imported na bigas na nabibili ngayon sa mga pamilihan. Anya, malaki na ngayon ang natitipid ng mga importer at wholesaler pagdating sa pag-aangkat ng bigas dahil sa dalawang rason. Una rito ay ang epekto ng 15% na tapya sa buwis simula nang mapirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 62 noong Hulyo ng nakaraang taon. So for every kilo of rice na inangkat ngayon, simula noong July, may savings po sila ng 7 pesos. So, ang expectation po natin lahat, yung 7 piso na yan, na savings, ipapasa po sa mga natin, mamimili. Hindi po nangyari eh. Dagdag ni Chairman Montemayor, kung ibabawas ito sa kasalukuyang MSRP na 58 pesos per kilo, dapat 51 pesos na lamang ang kasalukuyang MSRP ng imported rice. Bukod pa rito, isa pang rason na maaaring makapagpababa ng presyo nito ay ang mas nagmumura ring bentahan ng bigas sa world market. I-add pa natin dyan, bumababa po yung world market price ng rice, no? Pagpalagay natin, that amounts to about 2 pesos per kilo ang effect nan. So, 51 minus 2 pa dapat. So, dapat ang MSRP, dapat 49 or even lower. Aniya, ito ang mas epektibong remedyo upang masolusyonan ang mataas na presyo ng bigas sa mga pamilihan. Samantala, una nang sinabi ng Department of Agriculture o DA na uunti-untiin ito ang pagpapababa ng maximum suggested retail price ng mga inangkat na bigas. Plano ng kagawaran na mula sa 58 pesos ay pababain ito sa 55 pesos sa darating na February 5, 52 pesos naman sa darating na February 15 hanggang umabot sa 49 pesos sa darating na buwan ng Marso. Binigyang diin din ng kagawaran na hindi pwedeng biglain ang pagbaba ng presyo sa merkado pagdating sa pagbebenta ng imported na bigas. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Aprobado na sa Kamara ang proposed na 200 pesos na daily across-the-board wage increase ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kaugnay nito, sinabi naman ng Department of Labor and Employment sa Kongreso na ipinauubaya na nila sa mga mambabatas ang desisyon kung ipapasa ba ang batas para sa dagdag sahod. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Binigyang din ng Department of Labor and Employment na hindi nila hinahadlangan o hindi nila tinutulak ang panukalang 200 pesos na daily wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Paliwanag ni DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, nagbibigay lang sila ng mga impormasyon o technical inputs para matulungan ang publiko na maintindihan kung paano maaapektuhan ng dagdag sahod ang mga manggagawa at ang ekonomiya ng bansa. Lagi kong binibigyang diin na kami ay hindi humahadlang, hindi kami nagtutulak, nagbibigay kami ng inputs. Kasi at the end of the day, kami po ang mag-i-implementa eh. Nagbibigay po kami ng mga senaryo sa tulong po ng NEDA at saka ng DTI. Ano ba ang pwedeng maging epekto ng ganitong halaga may kinalaman sa usapin sa employment level, sa inflation rate, at saka sa atin po tinatawag na GDP, Gross Domestic Product. Dagdag pa ni Secretary Laguesma, bilang implementing agency ng gobyerno, nakasuporta at handang sumunod ang DOLE sakaling maging batas ang panukalan ng Kongreso na 200 pesos na dagdag sahod sa pribadong sektor. Gusto ko pong bigyan ng diin, no?
Kasi sa mga nakalipas na panahon po, pag nagbibigay po kami ng technical inputs, binibigyan po ng ibang kalhulugan. Hinaharang daw po namin o nag-o-object kami. Gusto ko pong bigyan ng diin, hindi po trabaho ng DOLE yon. Ang trabaho po ng DOLE, tiyakin na kung meron pong batas, ma-implement. At kung meron pong mga, nuances o mga circumstances, consequences, aalalay pa din po kami. Mandato aniya ng mga mambabatas kung tuluyang maitutulak ang panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Layon lang din ng DOLE na matiyak na tuloy-tuloy ang paglikha ng mga trabaho na pangmatagalan at sustainable para sa ating mga kababayan. Nauna nang ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan pang pag-aralan ang panukalang dagdag sahod dahil sa maaaring epekto nito sa iba't ibang negosyo sa bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pahayag ng pangamba ang dalawang pangunahing business group sa panukalang 200 pesos na dagdag sa daily minimum wage dahil sa posibleng epekto nito sa gastos at kompetisyon. Ayon kay Cecilio Pedro ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, maaaring tumaas ang presyo ng bilihi na makakaapekto sa mga mamimili. Sinabi rin ni Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI Chairperson George Barcelon na maaaring magdulot ito ng job cuts at mabawasan ang kakayahang makipagkumpetensya ng mga negosyo. Gayunman, iginiit ng mga mambabatas na makatutulong ito sa pag-angat ng milyon-milyong manggagawa mula sa kahirapan. Posibleng magsara ang ilang mga negosyo at maaring magbawas ng empleyado ang ilang mga negosyante sakaling matuloy ang pagpapatupad ng panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Para sa Employers Confederation of the Philippines o ECO, partikular na mahihirapan dito ang mga maliliit na negosyante. Para sa detalye may report si Jed Neresina live. Jed, ano yung posisyon ng ECOP dito sa panukalang 200 pesos na aumento sa sahod ng mga manggagawa? Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, dapat ipaubaya na lang sa Regional Wage Board ang pagpapasya kaugnay sa karagdagang aumento sa sahod o dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Paliwanag niya na ito kasing 200 pesos na wage hike ay maaaring makaapekto para sa mga maliliit na negosyo sa bansa. Naniniwala ang ECOP na balansyado at mas napag-aaralan ng Regional Wage Board ang dagdag sahod para sa mga manggagawa sa bansa. Ayon kay ECOP President Sergio Ortiz Luis Jr., ipaubaya na lang sana sa Wage Board ang pasya kaugnay sa pagdaragdag sa sahod. Hindi kagaya rin sa Regional Wage Board na hindi yan ang perfectong sistema pag ng sweldo, pero yan ang pinaka-logical. Nandyan ang NEDA, nandyan ang DTI, nandyan ang DOLE, nandyan ang representative ng workers, nandyan yung representative employers. Taon-taon ginagawa yan. Lahat ng patatawag, lahat ng data, nandyan. Tinitingnan lahat yan. Balansyado yan. At pagka lumabas yan, lahat ginagawa lang namin dahil alam namin pinag-aralan. Dagdag pa ng ECOP ang panukalang 200 pesos na daily wage increase sa mga manggagawa sa pribadong sektor ay malaking pasan lalo na sa mga maliliit na negosyante. Paliwanag ni Ortiz Luis Jr., maaring magtaas ng presyo ng mga bilihin ng ilang mga negosyo upang makasabay sa dagdag sahod para sa kanilang mga empleyado. At kung hindi naman ay mag-aalis na lang sila ng ilan sa kanilang mga tauhan na ikawawala ng trabaho ng ilan sa ating mga kababayan. Pinangangambahan rin nila ay ang maaaring mapilitang magsara ang mga maliliit na negosyo dahil sa bigat ng dagdag na sweldo. Bukod dito, apektado rin ang ekonomiya ng bansa kung magsasara ang mga nasabing negosyo.
Aga paliwanag ng ECOP na huwag sanang pagtuunan ng pansin itong dagdag sahod para sa manggagawa kundi yung paglikha ng mga trabaho para sa ating mga kababayan. At ito rin yung sinabi ng DOLE na kanilang pinagpupukusan sa ngayon na makalikha ng mga sustainable at pangmatagalan na trabaho para makatulong sa pinansyal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Ayan muna ang update, balik sa iyo Aga. Okay, maraming salamat, Jed Neresina. Nasa 100 lamang mula sa 8,000 displaced POGO workers ang natanggap agad sa job fair ng DOLE sa Pasay City ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Marami sa mga dating manggagawa ang nag-aalangan sa re-employment dahil umaasa pa sa muling pagbubukas ng POGO o hindi kontento sa sahod na iniaalok. Patuloy namang magbibigay ng ayuda ang DOLE kabilang ang skills, training at 30,000 pesos na puhunan para sa gustong magnegosyo. Kasalukuyang dinidinig sa Senado ngayong araw ang ilang panukala para sa implementasyon ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Dito tatalakayin ang nilalaman ng enhanced guidelines para sa naturang programa at ang mga mekanismo para maiwasan ang korupsyon sa implementasyon nito. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig ng Senado kaugnay dito sa AKAP? Hindi pa rin makumpirma ang kung mayroon nga listahan ng mga benepisyaryo para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ito ang hinihingi sa sinasagawang pagdinig ng Senado sa pamumuno ni Senador Amy Marcos, Chairperson ng Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development. In the Philippine National Police. Isa-isa ni Senador Marcos sa mga kaukulang ahensya kaugnay sa listahan ng mga pangalan ng maaaring makatanggap ng ayuda mula sa AKAP. Pangunahin na dito ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Labor and Employment o DOLE. Batay sa inaprubahang 2025 General Appropriations Act o GAA, nasa 5 milyong individual ang tinatayang benepisyaryo ng AKAP. Kabilang sa mga kwalipikado dito ay mga sumusweldo ng 23,000 pesos o mas mababa pa at walang ibang benepisyaryo ng iba pang katulad na programa ng gobyerno. Target itong maipamahagi sa mga minimum wage earner na lubhang maapektuhan ng pagtaas ng inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Umaabot ng nasa 26 billion pesos ang budget na inilaan sa AKAP mula sa GAA kung saan bawat isa ay makatatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda. Bukod dito, pinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na wala pa silang natatanggap na guidelines kaugnay sa pagpapatupad ng AKAP. Nakahanda naman na magpresinda ang DSWD ng kanilang panukalang guidelines sa pamamahagi ng AKAP. Sa ngayon, aga ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senado kaugnay nga ng AKAP at abangan ng iba pang mga detalye sa ito ang balita mamaya. Yan ang latest, balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na target pa rin nila na matapos sa April 14 ang pag-iimprenta ng mga balota sa kabila ng mga nakaraang pagkakaantala nito. Ang detalye sa ulat ni Dante Amento. Mahigit 2 linggong naantala ang pag-iimprenta ng mga opisyal na balota para sa 2025 elections. Ito ay upang sundin ang Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema. Noong January 27 lang muling napasimulan ang ballot printing sa National Printing Office o NPO. Ngunit ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa kabila ng delay, nananatili pa rin sa April 14 ang target nilang matapos ang pag-iimprenta ng mga balota. Mahigit 71 million ang mga balotang gagamitin sa 2025 midterm at Bangsamoro parliamentary elections. As of February 2, nasa 9.4 million ang mga balota na naimprinta o 13.12% sa kabuuang bilang na iimprinta. Mula sa dating 950,000 na kayang iimprinta kada araw ay umaabot na ito sa ngayon ng 1.5 million pataas. Sa halip kasi na 2 makina na ginamit tulad noong unang printing, ginagamit na ngayon ng NPO ang 4 nilang reserbang printing machines.
marireach na namin yung 1.5 to 1.7 million na balota on a daily basis. At when you say daily po, 24 hours po yan, kaya po yung 7 to 7, hindi po kami tumitigil din. At hopefully po, in the next few days, ma-reach na natin yung maximum capacity na gusto po natin. So nagtutuloy-tuloy po ang inyong printing ng balota. Dagdag pa ni Garcia, ang matagal lang sa proseso ng pag-iimprenta ay ang manual verification at machine verification ng bawat isang balota. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanindigan ang Philippine National Police na legal at mabisang kampanya kontra loose firearms ang revitalized Oplan Katok nito. Ito ang sinabi ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa kabila ng patuloy na pagtutol dito at pagpapatigil ng Commission on Elections. Paliwanag ng PNP Chief, walang pananakot sa kanilang kampanya dahil personal lamang na pinaalalahanan ng pulisya ang mga tukoy na may-ari ng baril hinggil sa kanilang obligasyon. Partikular na rito ang pagre-renew ng kanilang license to own and possess firearms o LTOPF at gun registration. Gayun din ang paghikayat sa mga gun owner na ilagak sa pangangalaga ng PNP ang kanilang armas kung di pa nila marirenew ang kanilang lisensya. Dagdag ni General Marbil, kahit hindi eleksyon, regular na isinasagawa ang Oplan Katok ng PNP alinsunod sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Binigyan diin pa ng PNP na ang kanilang prioridad ay ang kaligtasan ng publiko at hindi sila kailanman papanig sa kahit kaninong politiko. Balak nang i-transmit ni House Secretary General Reginald Velasco sa tanggapan ni Speaker Martin Romualdez ang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon linggo na lang ang sesyon ng Kongreso bago muling mag-break para sa election season. Mula sa House of Representatives, alamin natin na detalye kay Rosalie Coz live. Rosalie, sa oras na maitransmit na sa Office of the Speaker itong 3 impeachment complaints laban kay VP Sara, ano na ang susunod na mangyayari? Ella, wala pa ring 4th impeachment complaint hanggang ngayon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nagbigay na siya ng sapat na oras para intayin ito ngayong linggo. Ay balak niya nang i-transmit ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kwestiong paggasto sa confidential funds ng Vice Presidente. Oras na ma-transmit sa tanggapan ni Speaker Romualdez, kailangan na itong maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Kasunod nito, i-refer na ang impeachment complaint sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Pakinggan natin ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Hanggang February 7 na lang ang sesyon ng Kongreso bago mag-break para sa election season at muli nang babalik sa June 2, 2025. Nang tanungin naman ng House official kung wala na bang pag-asang umusad sa 19th Congress ang mga reklamong ibig magpatalsik sa pangalawang Pangulo, ang tugon ni Secretary General Velasco. Hindi naman kasi nga anytime 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. Nagsagawa na ng kilos protesta ang iba't ibang grupo noong nakalipas na Biyernes upang ipanawagan sa Kongresong aksyonan ang impeachment complaints laban kay VP Duterte. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema ngayong umaga ng P3WD party list laban kay House Speaker Martin Romualdez. Inihiling ng grupo na utusan ng Supreme Court ang Kamara na paupuin na ang kanilang kinatawan. Para sa detalye, makipalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung issue nitong petisyon ng P3WD na inihain sa Supreme Court? Magandang tanghali aga.
mayroon kasing noong nakaraang 2022 elections, nakakuha nga ng isang seat itong grupong P3PWD, subalit walang nakaupo sa kanila. Nagkaroon kasi ito ng kaso at kamakailan lamang may isang utusan ang korte kung saan ay ipinroklama na ng COMELEC ang kanilang number 1 nominee na si Ilagan. Subalit sa ngayon nga, mahigit 2 buwan na ang nakalilipas ay hindi pa rin nakaupo sa pwesto. Naghain ng petisyon for mandamos ang grupong Komunidad ng Pamilya, Pasyente at Persons with Disabilities o P3PWD Party List sa Korte Suprema ngayong ang respondent ay si House Speaker Tin Romualdez. Hiniling nila sa hukuma na ipag-utos sa Kamara sa pamamagitan ni Romualdez na manumpa at paupuin sa pwesto ang kanilang first nominee na si Maria Camille Ilagan. Aga ang grupo ay nakakuha ng isang seat noong nakaraang 2022 elections na may mahigit 391 votes o 391,000 votes. Ayon sa abogado ng P3PWD, pinagkaitan sila ng kanilang karapatan na makaupo sa pwesto at mapagsilbihan ang kanilang mga kinakatawang individual. Dagdag pa ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na isa sa dating nominee ng grupo, sinasadya na ng Kamara na hindi pa upuin ang kanilang nanalong kasamahan. Ang pag-asa nila na bago mag-adjourn ang sesyon ng House of Representatives ay mapauupo na ang kanilang nominee sa pwesto. Aga ayon pa nga dito sa grupo ng P3PWD, nasa mahigit daw 1 milyon na kanilang mga miyembro ngayon ang napagkaitan ng serbisyo sapagkat wala nga silang nakuhang pondo matapos na sila ay manalo noong 2022 elections. Kaya ang pag-asa nila sa ngayon, mapabilis yung pagpapaupo dito sa kanilang nominee at ang kanilang paniwala ay mayroon pa naman daw sapat na panahon para magkaroon ng mga programa para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Yaman ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Isang buwan simula nang namataan ang iligal na presensya ng Chinese monster ship ng China, 54 nautical miles mula sa Capones Island ng Zambales. Pagkapat naitaboy na ito ng PCG sa layong 120 nautical miles. 2 barko naman ng China Coast Guard ang namonitor 34 nautical miles mula sa baybayin ng Pangasinan. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. 2 pang barko ng Chinese Coast Guard ang namataan sa layong 34 nautical miles ng Pangasinan kahapon January 2. Gamit ang Dark Vessel Detection Program, nadiskubre ng Philippine Coast Guard ang presensya ng mga barko ng China. Agad namang nagpadala ang pamunuan ng PCG ng air asset sa lugar para ito ay kumpirmahin. Bandang alas 9 ng umaga, nakumpirma ang iligal na presensya sa lugar ng 2 Chinese Coast Guard vessel na may bow number 3301 at 3104. Nagsagawa ng radio challenge ang PCG sa mga barko ng China upang questionin ang kanilang pananatili sa lugar, subalit hindi sila sumagot. Ipinadala na rin sa Bulinaw, Pangasinan ng BRP Cabra o MRRB 4409 at BRP Bagakay o MRRB 4410 para itaboy ang mga barko ng China sa lugar. Halos 1 buwan na simula nang unang ma-detect ng PCG ang iligal na pananatili ng monster ship ng China sa layong 54 nautical miles mula Capones Island sa Zambales noong January 4. Bagamat na itaboy na ito sa layong 117 nautical miles mula sa Zambales, mananatiling nakatuon ang atensyon ng PCG sa pagpigil sa plano ng China na gawing normal ang pananatili ng kanilang mga barko sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayon sa PCG, ang patuloy na iligal na presensya ng mga barko ng China at patuloy na pagtanggi na kilalanin ang arbitral award na pumabor sa Pilipinas ay hayagang paglabag ng People's Republic of China sa international law. Habang ipinahahayag ng China na layunin nilang maitaguyod ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon sa pamamagitan ng mutual trust at kooperasyon. Malinaw anya na taliwas dito ang kanilang ginagawang mga aksyon. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Matagal nang naninirahan sa Pilipinas ang ilan sa mga nahuling Chinese national na pinaghihinalaang nag-espiya sa bansa. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Viado, ang ilan sa kanila nasa Pilipinas na mula pa noong 2002. Kasal sa Pilipina, may working visa at konektado sa ilang mga kumpanya sa Metro Manila. Hinimok naman ng BI ang publiko na agad na i-report ang anumang kahina-hinalang aktibidad na maaaring magdulot ng banta sa pambansang seguridad. Ipinaliwanag ngayon ng Bureau of Immigration na dapat munang harapin ng mga nahuling dayuhan na umano'y espiya ang kanilang mga kaso dito sa Pilipinas bago sila ipa-deport pabalik sa kanilang mga bansa. Samantala, tiniyak rin ng Bureau of Immigration na kanilang hahabulin at papapanagutin ang mga mapatutunayang nagkanlong sa mga ito. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na ba ang latest sa kaso nitong mga nahuling umano'y mga espiya dito sa Pilipinas? Aga, yung 5 na umano'y spy ay na-inquest na. Samantalang yung isa naman ay nabasahan na ng sakdal noong Biyernes sa Makati Regional Trial Court. Pinag-aaralang mabuti ng mga umano'y spy ang kanilang pananatili sa bansa bago gumawa ng pang-espiya. Ayon sa Bureau of Immigration, mula pa 2002, nasa bansa na ang isa sa mga Chinese. 3 sa kanila nakapag-asawa na ng Pilipina. Lehitimong trabaho o may lehitimong trabaho at good standing sa immigration para hindi paghinalaang gumagawa sila ng mga pang-espiya. Ayon sa Bureau of Immigration, kailangan munang harapin ang mga kaso ng mga Chinese dito sa Pilipinas at kung mapatunayang magkasala ay isuserve muna ang kanilang sentensya bago sila i-deport sa kanilang bansa. Hindi rin ligtas sa asunto ang mga mapapatunayan ng pamahalaan na nagkakanlong sa mga umano'y nag-e-espiya sa bansa. Sabi ng BI, hahabulin nila at sasampahan ng kaso ang mga ito. Nitong January 24 at 25, nahuli ng AFP at NBI ang 5 Chinese spy sa iba't ibang lugar sa bansa na nangangalap ng mga data sa mga barko at base ng Philippine Navy at PCG sa Palawan. Nauna dito, nahuli ang isang Chinese sa Makati noong January 17 kasama ang 2 Pilipino. Diyan muna ang latest muna dito sa Maynila. Balik kayo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Sasampahan ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang 117 Pilipinong manggagawa dahil sa paglabag sa Data Privacy Act. Ayon sa PAOK, ang mga ito ay mula sa opisinang kanilang sinalakay sa Makati na nagsisilbing hub ng ilang online lending apps na iligal na nangaharas sa mga nangungutang. 14 sa 131 na manggagawang nasa kustodiya ng PAOK ang handang tumestigo sa korte kaya't hindi sila isasama sa kasong isasampa laban sa kanilang mga kasamahan. Isasagawa sa February 4, 2025 ang unang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM laban sa fake news at disinformation sa social media. Nasa 40 social media personalities ang inimbitahan sa pagdinig. Ang detalye sa ulat ni Rosa Lico. Saniwersa ang 3 House Committees upang imbestigahan ang paglaganap ng fake news at disinformation sa social media platforms. Isasagawa ang unang pagdinig ng House Triple Committee o TRICOM na binubuo ng Public Order and Safety, Public Information at Information and Communications Technology sa February 4, 2025, araw ng Martes. 40 social media personalities ang imbitado bilang resource persons. Partikular na ang mga personalidad na may malaking bilang ng followers sa social media platforms at nakikilahok sa talakayan ng mga isyung may kinalaman sa politika, news analysis at online commentary. Bukod dito, dadalo rin sa hearing ang mga kinatawan ng Google, Meta at Facebook, ByteDance at TikTok.
gayon din ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Department of Justice. Pangungunahan ng pagdinig ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairperson ng House Committee on Public Order and Safety. Sa isang pahayag, iginiit nitong dapat protektahan ng mga kababayan laban sa mga maling impormasyon na nagdudulot ng takot at anyay pagkakawatak-watak sa lipunan. Panahon na rin anya upang magpatupad ng mas mahigpit na batas kontra fake news at disinformation. Dagdag pa ng kongresista, layo ng pagdinig na tukuyin ng mga pulisiyang umiiral upang bantayan ang digital platforms at maghain ng mga panukalang solusyon upang matiyak na may akses ang publiko sa tama at maaasahang impormasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umatras na ang Coordinating Council of Private Education Associations o COCOPEA mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Sa inilabas na pahayag ng COCOPEA, inihayag ng grupo na formal na hiniling nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-atras nito mula sa Anti-Insurgency Task Force ng pamahalaan. Ayon sa konseho, umatras ang COCOPEA sa NTF-ELCAC upang mapanatili ang academic freedom at ang mahalagang papel na ginagampanan nito sa lipunan. Samantala, mananatili naman ang COCOPEA sa pagkatawan sa sektor ng private education. Iniulat ng National Capital Region Police Office o NCRPO na bumaba ng 19.61% ang bilang ng krimen sa Metro Manila noong unang buwan ng 2025. Ayon kay NCRPO Acting Chief Brigadier General Anthony Aberin, ang pagbaba ng kaso ng krimen ay bunsod ng pinaigting na kampanya ng pambansang pulisya laban sa iligal na droga, sugal, loose firearms at paghahanap sa mga wanted person. Sa tala ng NCRPO, arestado ang 1,177 wanted persons at suspect habang nakumpiska ang 139 na baril, 6 na pampasabog at iba pang ebidensya na nagkakahalaga ng 97.2 million pesos. Inaalam pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang sanhi ng pagbagsak ng helicopter sa Nueva Ecija noong Sabado. Ayon sa CAAP, kailangan suriing mabuti ang natinang mga bahagi ng helicopter para matukoy ang dahilan ng pagbagsak nito. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa helicopter na bumagsak sa Barangay San Miguel, Gimba, Nueva Ecija noong hapon ng February 1, araw ng Sabado. Ayon sa spokesperson ng CAAP na si Eric Apolonio, maraming factor ang tinitingnan upang matukoy ang sanhi kung bakit bumagsak ang helicopter. Maraming factors para malaman kung ano talaga ang cause ng aksidente. Unang-una yung mga service record, yung flight information, yung mga papeles ng aeroplano at saka yung flying hours ng piloto. Isa sa kukunin ng mga investigador ng CAAP ay ang tinatawag na Electronic Locator Transmitter o ELM. Ito ang device na nagtuturo kung saan dumaan ang helicopter bago ito bumagsak. Dito matutukoy kung meron bang sama ng panahon na nakaapekto sa lipad ng helicopter. Kukunin yung aircraft na yan, yung helicopter at itatabi sa isang lugar at imbestigahan ng aircraft accident investigators yan. Kasama mo yan sa investigasyon para makita kung ano talaga yung cause ng aksidente. Sa ulat ng Nueva Ecija Police Provincial Office, isang babae ang nasawi sa insidente. Ang piloto ng helicopter, ang kanyang mga labi ay nai-release na umano sa kanyang pamilya. Bagaman ang CAAP hindi nagbigay ng pangalan ng nasawi sa aksidente dahil nakatuon lamang sila sa investigasyon sa sanhi ng pagbagsak ng helicopter. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Bibigyan ng police honor ng pamunuan ng pambansang pulisya si Police Colonel Pergentino Malabed sa oras na maiuwi na sa Pilipinas ang labi nito. Si Malabed ang opisyal ng PNP na namatay sa banggaan ng eroplano at helicopter sa Washington, D.C. noong nakaraang linggo. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Lea Ilagan live. Lea, may detalye na ba kung kailan inaasahan na maiuwi sa Pilipinas ang labi ni Colonel Malabed? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Hindi pa tiyak sa ngayon ay nasa Amerika na nga ang asawa ni Police Colonel Pergentino Malabed para kilalanin ang mga labi ng asawa at ayusin ang pag-uwi nito sa bansa. Ayon kay Police Regional Office 3 Director at concurrent PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, bukod sa misis ni Malabed ay nasa Amerika rin ang kapatid nito. Dumiretso ang kapatid ni Malabed sa police attaché para maisaayos sa mga kinakailangan dokumento upang maiuwi na sa bansa ang labi ng pulis. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na bibigyan ng PNP ng karampatang pagkilala at parangal si Colonel Malabed pagdating sa bansa. Si Malabed ang isa sa mahigit 60 pasahero at crew ng American Airlines na nasawi matapos nabanggain na isang military helicopter malapit sa Reagan National Airport sa Washington noong isang linggo. Nasa Amerika si Malabed para magsagawa ng testing at inspection sa biniling vest ng PNP bilang pinuno ng PNP Supply Management Division ng masangkot sa aksidente. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. At para naman sa ating weather update, makakaranas ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa easterlies at northeast monsoon o hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, magdadala ng mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon ang easterlies. Habang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog ang mararanasan sa bahagi ng Mindanao. Magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan ang hanging amihan sa mga probinsya ng Batanes, Cagayan at Apayao. Habang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulu-pulong mahinang mga pag-ulan ang mararanasan sa Ilocos Region. Wala namang binabantayang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Binuksan na sa publiko ang kauna-unaang Super Health Center sa bayan ng Aroroy sa isla ng Masbate. Iba't ibang serbisyo medikal matatanggap na ng mga mahihirap na residente mula sa 41 barangay sa bayan ng Aroroy. Mula sa Baleno, Masbate, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong mga serbisyong medical ba yung pwedeng ma-avail ng ating mga kababayan dyan sa bagong Super Health Center na yan? At libre ba nila yan na makukuha, Jerry? Yes, Aga, ang mga serbisyong medical na pwedeng makuha o ma-avail ng ating mga kababayan, ang electrocardiogram o ECG, ultrasound at x-ray dito sa Super Health Center na bukas nga ngayong araw sa Barangay Puro, sa bayan ng Arroy, dito sa isla ng Masbate. Bukod pa dyan, meron din itong sariling butika na pwedeng makakuha ng libreng gamot. Mabibigyan ng mas magandang serbisyong medikal at konsultasyon sa bago at kauna-unahang health center sa isla. Mas malaki ito kumpara sa isang regular na health center at bigay kaluwag sa pasyente tutungo dito. Sa Super Health Center, kaya nitong mag-cater ng 50% ng populasyon ng dalawang barangay. Matutuloy ang medical facility, ang easy access na lying-in laboratory, diagnostic and a facility para sa dating 2 pagbiyahe tungong Masbate City. Naglaan naman ng 50 pisong pondo by ng Aroroy sa naturang health facility. Bukod pa dyan ang 10 milyong pisong inilaan ng Department of Health. Libre namang ibibigay ng Filminera Resources Corporation ang supply ng tubig at kuryente sa loob ng 50 taon. May karagdagang pondo din ang LGU Aroroy para sa ng additional na kailangan sa mga gamot pa ng doktor na sa Super Health Center. Yan na balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia.
Mas paiigtingin pa ng Philippine Statistics Authority ang kampanya sa Civil Registry at National ID Registration ngayong 2025 kalinsabay ng pagdiriwang ng 35th Civil Registration sa probinsya ng Bulacan. Ngayong taon, target ng PSA na suyurin ang mga residenteng nakatira sa remote area sa Bulacan upang maasikaso ang kanilang civil registry. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, ano-ano ang mga hakbang na gagawin ng PSA para sa civil registry at national ID ng mga kababayan natin sa remote areas dyan sa Bulacan? Tanghali sa ngayon nga, ito nga yung katatapos lang ng isinagawang karaban ngayon dito sa Malolos, Bulacan ng 35th anniversary ng civil registration dito sa probinsya. At ito nga ay napag-usapan na kanina yung tungkol sa kanilang mga gagawin na mobile on wheel at house to house on wheels at gagawin nila na pamamaraan para makapagparehistro sa ang mga kababayan natin sa PSA. Sa pagdiriwang ngayong araw ng 35th Civil Registration Month o CRM ng PSA Bulacan, ayon kay Elmore G. Boroquillo, Chief Statistical Specialist ng PSA Bulacan, gumagawa na ang PSA ng paraan upang maabot ang mga kababayan natin na hindi pa rehistrado ng civil registration at national ID. Kabilang sa kanilang mga aktibidad na ginagawa ay ang mobile registration, mall-based, house-to-house on wheel at LGU registration. Sa record ng PSA taong 2020 at base na rin sa census, 58,000 pa sa probinsya ng Bulacan nang hindi pa rehistrado sa civil registrar ng munisipyo. Samantala, sa tala pa rin ng ahensya pagdating sa national ID, sa taong 2024 umabot na sa 288,892 ang nakapagparehistro. Ayon sa PSA, kailangang kumpletuhin ang mga kinakailangang requirements para mas mapabilis ang proseso. Every Monday ang PSA para sa mga LGUs at the rest of the weekdays ay may mall registration naman kung saan nga ay ito'y matatagpuan sa iba't ibang mga probinsya sa Bulacan. May posting naman sa Facebook page ng PSA Bulacan na PSA Bulacan Provincial Statistics Office kung saan ay yung mga kababayan natin na gustong magparehistro at alamin yung paraan ng proseso ay maaari lang silang bumisita sa Facebook page ng PSA Bulacan. At yan ang latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Naihatid na sa kanyang bayan sa Albay ang labi ni Congressman Edsel Lagman kung saan isa sa mga dumalaw sa burol ang kanyang kapartido na si dating Vice President Leni Robredo. Para sa dating Vice Presidente, malaking kawalan sa Liberal Party ang pagkamatay ni Congressman Lagman at mahirap para sa kanila na hanapan ito ng bagong kapalit. Mula sa Bagakay, Albay, makibalita tayo kay Ryan Salatandol live. Ryan, marami bang mga Bicolano yung dumalaw dyan sa burol ni Congressman Lagman? Yes, Aga, magandang tanghali. Patuloy nga sa pagdating ang mga kaibigan, mga taga-suporta at mga kasama sa politika ng namayapa ang kongresista ng Albay na si 1st District Congressman Edsel Lagman. Isa sa mga pumunta ngayong araw ay ang dating ikalawang Pangulo ng Bansa na si Leni Robredo na kapwa Bicolano at dating kasamahan sa Kongreso. Ayon kay Robredo, mahihirapan ngayon ang Liberal Party na punuan ang pwesto na iniwan ng dating kongresista dahil sa ipinakita nitong dedikasyon at debosyon sa tungkulin. Yung loss talagang ramdam na ramdam.
lalong-lalo na siguro sa party kasi siya yung head namin sa Liberal Party. So mahirap i-fill in yung void na inalisan niya kasi when he was president of Liberal Party, maraming pagbabagong inintroduce. Dagdag pa ni ex-VP Robredo sa paglisan ni Lagman, muling magkakaroon ng reconstruction alignment ng Liberal Party. Gayunman, hindi pa dinitalye ni Robredo kung paano ang pagpili at sino ang uupo bilang bagong head ng Liberal. Nandun pa kami sa reconstructing the party again. So mahihirapan kaming lahat na wala na siya. Political advisor din si Lagman ni Robredo noong siya pa ang nakaupo bilang Vice President. Si Lagman o si Manong Edsel ang nagsilbing presidente ng Liberal Party mula noong taong 2022 habang nanungkulan siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Albay mula July 30, 2016 hanggang Enero ngayong taon. Sa ngayon nga ay kahit umaga ay tuloy-tuloy pa din ang pagdating ng mga kababayan natin dito upang masilayan ang mga labi ni Congressman Albay sa kanyang tahanan dito sa Bakakay, Albay. Bukas naman ang inaasahan nating huling lamay niya dito sa kanyang tahanan at February 5 naman ay ibabalik ito ng Maynila upang doon naman isagawa ang viewing at necrological services sa Kongreso. Pagkatapos nito ay ililipat ito sa Mount Carmel Shrine sa Quezon City hanggang February 9 at February 10 naman ang libing ng kongresista sa Loyola Memorial Park sa Marikina City. At yan muna ang latest live mula dito sa Bakakay, Albay. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Salatandon. Magtutungo si British Prime Minister Sir Keir Starmer sa Brussels para sa makipagpulong sa mga European Union leader sa kauna-unahang pagkakataon mula nang kumalas ang United Kingdom sa grupo o ang tinaguriang Brexit. Nakatakda makipagpulong si Starmer sa EU sa usaping may kinalaman sa defense, security cooperation at pagdinegosyo. Nakatakda din siyang makipag-meeting kay NATO Secretary General Mark Rutte. Nilinaw naman ng opisyal na hindi ito nangangahulugang sasaping muli ang UK sa EU, kundi isa lamang itong reset sa ugnayan ng dalawang grupo. Inaasahang magkakaroon at maisasapinal ang mga pag-uusap sa isang UK-EU summit na posibleng gawin sa Abril o Mayo ngayong taon. Isang malungkot na balita. Pumanaw na ang Taiwanese actress na si Barbie Hsu sa edad na 48. Ito ay kinumpirma ng kanyang kapatid at TV host na si Di Hsu sa pamamagitan ng kanyang manager. Sinasabing nasawi ang aktres dahil sa komplikasyon sa pneumonia. Nakilala si Barbie Hsu sa kanyang karakter na si San Chai sa sikat na Taiwanese drama na Meteor Garden. Aabante na sa semifinals ng UNTV Cup Season 11 ang DA Food Masters at Ombudsman Graph Busters. Ito ay matapos magwagi sa kanilang mga laban sa knockout game quarterfinals kahapon. Para sa detalye, narito ang balita ni Bernard Daddy. Carlo will go all the way. 5 straight points into move was to jam them defensively. This is what they did effectively. He's been trying so hard. Finally knocks one in from long. Semis bound na ang defending champion Agriculture Food Masters. Kaya naman ilang panalo na lang at malapit na sila sa pangarap na maitala ang makasaysayang back-to-back championship sa regular season na wala pang nakagagawa sa Liga ng Public Servants. Nakasagupa ng Group A number 2 DA Food Masters ang Group B number 3 Comalex sa knockout game sa quarterfinal sa Paco Arena sa Maynila kahapon. First quarter, Comelec opens the basket with a big 3 courtesy ni Kenny Isik.
Yun lang, tila nabulunan na sila pagkatapos nito dahil sa ipinakaing 21-1 run ng Food Masters sa pangunguna ni Elijan de Guzman na may 11 points kaagad at Julius Kasaysayan with 6 points, 21-4 pabor sa DA. Second frame, nagising ang opensa ng Comelec at kumubra ng 28 points with Jemwell na Mukatkat leading the offense with 8 points. Pero tinapatan niya ng 22 points ng DA, si De Guzman pa rin ang nagtitimon na may 19 points na sa quarter na ito, 43-32 and the first half. Third kanto, si Sian ko naman ang nag-take over sa opensa ng Agriculture with 9 points. Nalimitahan lamang sa 13 points ang Comelec kontra sa 22 ng DA, kaya naman double digit pa rin ang kanilang hinahabol, 65-45. Last quarter, di pa rin sumusuko ang Comelec with Francisco Gariba na nagrehistro ng 8 points at 6 points naman si Aljan Ungria. Yun lang, kinapos pa rin sila sa momentum ng defending champ na napakahigpit ng depensa hanggang sa huli. Si Ian Garrido at Marlon Calao naman ang humataw para sa Food Masters. Sa huli, tumunog na ang buzzer with the overwhelming victory ng Agriculture Food Masters, 88-68. Best player of the game si EJ de Guzman na gumapas ng 29 points at 2 assist. Championship experience namin. Yun yung nagpadala sa amin dito sa... Nasaan kami ngayon? Ngayon, nanalo kami quarterfinals. And para makuha din syempre yung confidence namin, we really work hard sa ensayo. Yun ang sinasabi ni Coach, huwag kayong magkumpiyansa kasi kahit defending champion kayo, lahat sila gusto nila talunin kami. So, we work hard talaga. 2 linggo namin silang pinagandaan eh. Talagang match-up, tendencies, kung anong saan sila pupunta, sinong titira sa labas. Lahat yun sinimulate namin ng mga 2 weeks. Makakalaban ng Food Masters sa semifinals ang magwawagi sa quarterfinal match-up ng SSS Pension Boosters at PNP Responders sa Miyerkules alas 4:30 ng hapon sa Amorado Arena sa Quezon City. Natapos man ang kampanya ng Comelec ngayong season, nahigitan naman nila ang kanilang performance sa una nilang sali nung nakaraang taon. Aabante na rin sa semifinals ang Season 10 third placer Ombudsman Grabbusters. Nakabangga ng Group A number 1 team Ombudsman ang Group B number 4 AFP Cavaliers sa second game kahapon. First quarter, rumatrat kaagad ng 9 points si Carlo Gatmaitan at 8 points naman si Israel de la Cruz para idikta ang momentum ng Grabbusters, 27-18. Second frame, pumutok ng 9 points si Romeo Almerol para pababain sa 6 points ang hinahabol ng AFP. Si Berson Franco naman ang sumagot sa opensa ng Ombudsman with 7 points, 41-35 and a first half. Third kanton, nakadikit palalo ang AFP with Darwin Cordero and Paulino Rebollos, combined 13 points, leading the offense ng Armed Forces, 58-54. Lalo pang uminit ang bakbakan. Entering last and final quarter, nagsagutan ng 3 si Israel de la Cruz at Froilan Tubio. Will this work now? Yes! After 2 minutes, back to square one at 61 points. Dahil yan sa 2 out of 2 free throw ni Hil Pagutay Isidro ng AFP. Napa-timeout tuloy si Coach Danny Florano ng Ombudsman. Under 5-minute mark, pasok ang short corner ni Almerol. Deadlock at 66 points. Matagal namang napako sa 68 all na binasag ng lead pass ni Ladia kay De La Cruz, easy layup, 70-68, 2 minutes and 53 seconds left. Pagkatapos niyan, pinahirapan na ng Ombudsman ang AFP sa depensa. Kumayod ng 6-12 run ang Grabbusters hanggang sa naubos na ang oras, 11 points diyan mula kay De La Cruz. Final score, 80-74, panalo ang Ombudsman Grabbusters. Dahil sa clutch performance, napiling best player of the game si Israel de la Cruz na tumikada ng 27 points, 7 rebounds at 4 na steals.
magaling talaga yung nakalaban namin AFP. Pero mas ginalingan lang namin kaya namin nakuha yung panalo. That just sees a small opening. Fills it in. Nakabang naman ang ombudsman sa magiging resulta sa do-or-die quarterfinals game ng PhilHealth Consulta at Judiciary Magis alas 3 ng hapon sa Miyerkules. Kahit eliminated na ang AFP at COMELEC ay magwawagi pa rin sila ng cash prize na itutulong nila sa kanilang napiling beneficiaries. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Well done. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Lucas, Kapitulo 9, versikulo 23 na nagsasabi, At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.